heavy snow maghapon hanggang mamayang gabi pala. Tiempo special. Kakapala ko lang yan, meron uli. Pag nagpala ako doon, dito, sisimulan ko rito, no? Papalahin ko rito hanggang doon. Pagdating ko roon, pagbalik ko rito, meron na uli. Mga siguro after 2 hours magpapala uli ako. Every 2 hours. Hindi ko alam kung naririnig nyo mga dre, no? Meron nangyayari rito Q-tip ball, parang hockey rin yun. Ang magkalaban, teacher, tsaka mga estudyante. Nandito yung principal, tsaka yung head of school namin. Kasali sila. Kaya, ang saya daw mga dre, no? Tapos ang score ngayon is 2-2. Katuwa eh. Break time pala, break time. Dumating na pala yung mga itlog ng salmon. Makita ko lang sa inyo. Parang may mga mata, oh. Ayan, oh. Yung may mga itim na yan. Okay, mga dre, andito na ulit tayo sa bahay. At bago ako bumaba ng sasakyan, gusto ko munang sagutin ang katanungan na akala ko ba naghihirap ang mga tao sa Canada. Bakit kayo taon-taon yata nagbabakasyon? Yun po yung comment sa isang video ko. I think 2 videos away mga dre, no? Yun yung comment na nabasa ko. I think tinutukoy niya ako kasi last year March nagbakasyon din ako noon eh. Tapos nagbakasyon ulit ako. Magbabakasyon ulit ako ngayon. Tapos nagbakasyon pa kami sa US, tapos nagbakasyon pa kami sa Europe. Pagkatapos hindi natapos eh, no? Oo nga naman, no? Bakit ganun? Ang dami kasi nagrereklamo ngayon sa Facebook o sa YouTube na mahirap ang buhay sa Canada, mahirap kumita ng pera sa Canada. Kaya siguro na itanong ni Sir yun. Sir ba o ma'am? But anyway, totoo naman po, hindi kayo nagkakamali na totoong mahirap po ang buhay dito sa Canada. Mahirap po ang kumita ng pera kahit nasaan ka naman eh. 'Di ba? Kumbaga, nadadaan sa diskarte, nadadaan sa part-time, kung gusto mo ng ekstrang pera. Syempre, magtrabaho ka, maghanap ka ng part-time, maghanap ka ng second job. May solusyon. Kahit dito, kahit pa paano dito, kung kapos yung isang sweldo mo, pwede kang kumuha pa ng isang trabaho. Magagawa mo ng paraan, sa ganung paraan, yung pagkita ng ekstrang pera. Unlike sa Pilipinas or pag TFW, medyo mahirap yon. Kasi nga, especially kung close contract ka, napaka-challenging na maghanap ng second job o ng part-time. Hindi pwede. Especially kung close contract. Unlike po sa mga PR at sa mga citizen, nandun po yung freedom nila na maghanap ng iba pang pagkakakitaan. So, I think yun yung advantage. Pero it doesn't mean na hindi kami nahihirapan. Kumbaga, nagtatrabaho kami ng extra para sa ekstrang pera. So, kung magbakasyon man, ibig sabihin, nakapag-ipon, kailangan ng ekstrang kayod. So, totoo na mahirap ang buhay, hindi ganun kadali. Tsaka bukod pa ron, siguro unique lang yung sitwasyon namin. Dahil nga wala kaming mortgage. Pag may mortgage ka, ibang usapan na yon. May mortgage ka, may sasakyan ka na binabayaran. Tapos kung may credit card ka pa, utang sa credit card, yon ang mas mahirap. 'Di ba? Kami nasa posisyon kami na wala kaming bahay, nangungupahan lang kami. So somehow siguro yun yung pinagkaiba kumpara sa amin, kumpara sa ibang pamilya. Iba lang yung priority namin. Maaaring sabihin ng iba, hindi wise or it doesn't make sense na inuuna nyo yung kung ano-anong luho, di ba?
shopping doon, shopping dito, bakasyon, wala pala kayong bahay. It doesn't make sense. Well, the thing is, it doesn't have to make sense sa ibang tao. Kailangan lang mag-make sense sa sarili mo. 'Di ba? Yun lang yun eh. Hindi ka nabubuhay para sa opinion ng ibang tao or para sa ibang tao. Gawin mo kung ano yung magpapasaya sa iyo. 'Di ba? May kanya-kanya tayong timeline. May mga panahon naka-post. Kaya lang, yun talaga kumbaga, yun ang kainaman eh. Kaya sabi ko, salamat sa pagkakataon eh. May part-time, tapos eto, may YouTube mga din, no, kahit paano, pambayad ng bahay. Konti na lang, nabawasan na yung bayarin ko, yung ganon. So, yun, huwag natin kumpara yung buhay natin sa iba. Tsaka, huwag nating sukatin kung ano man yung tagumpay natin kumpara dun sa kapitbahay natin, sa kaibigan natin, sa kumpare natin, sa kakilala natin. Sukatin natin yung kung ano man yung tagumpay natin, kung anong meron tayo kahapon, yung isang linggo, yung isang taon, para mas maging masaya tayo. 'Di ba? At the end of the day, it's not about the money or the possessions na kung anong meron tayo materially, 'di ba? Ang mahalaga, masaya ka. Kontento ka. That's it. Pansit. That's it, pansit. Okay? Uwi na tayo. Hindi pa na tumitigil tong snow. Eh, naku nga, anong oras pa na titigil to? Walastek, oh. -6. -3 lang rito. -3 feels like -7. Okay, sabi niya, titigil daw to ng alas 5. Tapos, uulan uli ng alauna. Yun, oh. Ang kapal na yan, oh. Kapal na bumagsak, oh. Bumubog na naman ako. Alright, diba? Parang ano nga ito, eh. Parang storm. Dinner. Wala kaming pagkain sa bahay. Kaya dito muna tayo mga seafood dito sa Ryan. Let's go. Pwede pa ba? May bakante ba? Waiting. Hindi naman siguro waiting. Ayun, may bakante. Isang grilled na ganyan. Isang grilled na sibas. Oo. Tsaka mixed calamari. Yeah. Ano ba yan? Half pound? Pwede yan. Hindi 1 pound mix. Yeah. No? Hindi, magkaiba pala yung presyo niya. Yes, eat here. Would you like any? Can we have what? Would you like any fish fried or One sibas grilled. grilled? Yeah. Gusto mo ba ng ano na yun? Isda na yun? Huwag na yun. Ito na lang, dalawa na to. Appetizer. Masarap ba yan? Hindi naman masarap to. Ha? Olive? Hindi naman masarap yan. Hindi naman sasarapan. Ano gusto mo? Coke? My friend? Mudir? Can I have 2 Coke? 2 Coke. Yeah. Ang tawag dito, ang bilis ha. Wala pang 10 minutes, no? Ito ba yung order natin? Parang napakabilis naman. Ano yung muna? Lemon. Gar.
Thank you. Mauubos na yung pagkain namin, tsaka lang dumating yung isda, oh. Papapakin na lang. Ang sarap. Sarap ng isda nila, no? Masarap yung ano, mga spices, ayun, mga herbs, yan, no? Ang daming gutom eh, no? Ubus eh. Tama lang pala yung gano'n, no? Half pound na ano, calamari. Ang sarap ng isda, ayun, no? Tagal ni Madam eh. Nire-renovate pala yung Tim Hortons na bilihan ko ng almusal, mga Andreno. Dalawa yan eh. Eto ko, Dinage to. Yung nire-renovate. Pag sa high school ako, dito ako dumadaan sa Dinage. Pag sa elementary ako naka-assign, dito naman ako dumadaan sa Victoria. Meron ding ano ron, meron ding Tim Hortons doon. Gosh, walang tigil yung ano. Parang magkahalo, snow tsaka ulan. Kaya ang ano na, ayan ang ano. Ayan ang sitwasyon ng ano. Oh gosh. Tagal niya, oh. Artista. Madulas ka pa. Tagal mo. Matatapos na yung parking natin. Lalaki ng ano eh, no? Flappy snow. Cancel pa yung mga pet dahil diit pa. Marami sana. Diyan ka muna. Iwanan kita dyan sa yeluhan. Dapat iiwanan ko siya, yung sasakyan, sa bahay ng amo ko. Kaya lang, naisip ko naman kasi, hindi ko naman i-charge yan doon pag iniwan ko. So, may possibility, malaking possibility na masira yung 12 volts na battery ko. Kaya dito ko na lang siya iiwanan sa bahay. At least, dyan pwede siyang ma-charge anytime. Doon sana sa amo ko, okay. Kasi hindi siya mai-snowan. Kaya lang, yun nga, hindi ko siya ma-charge doon. But anyway, bahala na muna siya dyan. Kayang-kaya niya na yung sarili niya. Diba? Matalino naman yung sasakyan eh. Ano yung aso? Hindi, mahalaga lang dyan. Naka-charge yan. Ma-maintain lang na kahit ano, siguro kahit 60 o 70%. Okay na yon. Kasi hindi naman gagamitin eh. Plastic ang nangyari sa akin. Ang kapal ng ano, ng bagsak ng snow. Yung maano ba, yung floppy. Okay mga Dre. Baka pag nagkita tayo na ito, wala na ako dito sa Canada. Dito ako natatapusin itong vlog na ito. Maraming salamat sa inyo. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na araw. Thank you. What's the rush?